We praise the Lord for this Sunday morning no, nga magtapok-tapok ta to worship the Lord our God. And labi nag-celebrate sila ng birthday and wedding anniversary karon. Na ba? Ano sa birthday, wedding anniversary ko is? Next week. Pero for this month. Next Friday. So kano sa mana, after siguro service, mas ipaka-pray ta. This coming Friday. To pray, mag-pray ta. Boys. So karong Webes. So meaning, at ta karong Webes. Diri ta karong Webes. No, tama. So, let's also, namin nag-celebrate silang wedding anniversary. Wala, no? Let's also pray for our country karon. Kay I believe na time nga gi-announce nga rally sa Manila, duha ka rally. Nga diri sa Davao City mag-ihaw daw 100 ka baka. Binoto din eh. Oh. Ana gid. 100 diri man ka 100 baka. Sa isa ka baka pilay mapakaon na. Ya mag-ihaw na og buaya. Nakakadug man na. Mag-ihaw ng buaya. Wala. Ang takilo ni ng buaya, dili ko sigurado. So na-down, no? Pero kana, unverified na, di ko sure. Pero ato ipetong country nga peaceful lang pag mga demonstration sa mga tao niya. Si God yun, di ba siya may nag-expose itong pagbaha kay gipaulan sa Ginoo ang panahon niya. Nasakpan na nga ang ilang ipanghambog na humana nga mga flood control project dili na tinuod. So mag-pray gid ta kay Lord nga ang iyang kabut ang may tabo sa Pilipinas. Amen? Amen. Unya, let's also take time to pray for each other, for good health. Unya, i-bless ta sa itong pagpatrabaho, sa itong pag-eskwela, na adunay hayag ug maayong kaugmaw ng matag-usa. So, wala naman siguro yung announcement na may mga upcoming final exams ng mga estudyante. Wala. So again, I take this time na i-welcome ang tanan. Ato iandam atong hearts and minds kasing-kasing ang pangunahuna as we worship God. Kung naman tayo kagulanan, ato i-trust kay Jesus. Because Jesus knows the future. Wala pa ni Saka ang adlaw, kabalo ng Ginoong sa may tabuaning adlaw. Sumusalig ta kanila. Siya ang naggunit sa itong kinabuhi. Siya ay nakabalo kano sa tamatao, kano sa tamabantay. So let's trust Him. So, gina-invite na kong tanan nga manindog. As we have our responsibility. O Ginoo, isusi mo ako kung nakailang kagayon ka na. Nasayod ka sa tanan kong gibuhat. Nasayod ka sa akong gihuna-huna, bisag halayo ka. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa samakan sa akong inahan. Gidayeg ko ikaw, kay ikaw angay kamang kahadlukan, katingalahan, o kahibulungan. Ang tanan mong gibuhat, ug nasayod gayud ako niini. Ikaw mo ang akong mga buong sa pagulma kanini ng ilalim ko sa pagkakawalay sa katapatan sa akong inahan. Sa dihang natuho ako dito sa kanto. Ang tanan, nagpasalamat ako kanimo, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Maawit ako mga pagdaig kanimo at ubangan sa mga Mag-ampo. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this day. Nagitapok ni mo, Lord, ang imong katawan to sing praises to you and to worship you. Lord, salamat sa imong presensya nga nagauban kanimo sa mga kanimo. Sa pagpahiluna ni mo, Lord, sa matag usa, sa among pamilya, sa among trabaho, sa among pag-espiritu. O Diyos mo naman may kagulanan nga giunahuna karon. Pasaylo kami, itudlo kami, Lord, sa pagsalig kanimo. Lord, salamat sa tanang blessing. Nga imong gihatag ka na. Nagaampo kami nga ma-enjoy na mo ni, kung ma-share na mo ni Lord sa mga. Kapag adunay success, Lord God, kadaugan sa mong kinabuhi, dili na mo una-una, Lord God, nga tungod kini sa among abilidad,
Pero kundi, Lord, tungod kini sa imong grasya, tungod sa imong kusog ug kaalam nga imong gihatag kanamo, O Dios. Lord, thank you for your goodness and love. And nag-pray kami, O Lord God, nga pasaylo kami sa mong sala nga nabuhat sa imuha ug sa among isig katapos. Thank you, Lord, for dying on the cross for our sins. Ug salamat, Lord, sa imong gahom nga nakita namo sa imong pagkabanhaw. Nga tanang musalig kanimo, Lord God. Adunay kinabuhi na. Lord, salamat sa imong grasya, sa imong kamaayo. Bless si Pastor Lee as he would share the word that comes from the Bible to us today. Na ang pulo nga mong madungan, O Lord God, maakay na mo sa mong kinabuhi. Kung amo kining tumanon, Lord God, seek me o kinabuhing matarong kanino. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Hindi natin palakpak at Ang bago namin sa tibok na itong kasing gawin. Tibok na itong galagong espiritu. Sa tibok na itong puso. Hallelujah! Diyos, panatay mo ka. Panatay mo ka. Panatay mo ka. Tuol kami
Kay ikaw ang akong tinuod. Di mo lang o Diyos ako may kasari. Di mo lang ako may
padayon ta sa pagsimba sa atong Ginoo. Pinaagi sa paghatag ani nga takna nga magampo ta sa iya. Let us open our hearts and minds. Salamatan nato siya, mangayo tagpasaylo, o pangutanon nato ang Ginoo kung sa iya gusto ipahimo sa ato. Mangayo po ta sa atong mga gikinahanglan sa atong kinabuhi. So let us take this time. Let us come to the Lord in prayer. Amahan namo nga naa sa langit. Balaanon ang imong ano. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Salamat o Diyos, ani nga adlaw nga imong gitudlo sa amon nga kami magtapok aron sa pagsimba o pagdayeg kanimo. Lord, aniya dinhi ang imong katawhan aron mukanta o pagdayeg. Aron kami, Lord, magpasalamat sa imo kaayo sa imong ginoo. Nangayo ko kami pasaylo, O Diyos, sa among mga kalapasan. Kalapasan na among nahimo na wala makapahimuot kanimo. Nagsaludo na may mga sayop na nabuhat pero wala may kabalo na sayop dahil ko. Wala may kabalo nga wala dahil ka mahimuot sa among gibuhat. Wala dahil na mo gituman ang inuhang kabubuton sa among kinabuhi. Pasaylo kami, Lord. Limpyuhi kami sa imong balaan nga dugo. Ug dawata ang among pagsimba o pagdayeg kanimo adlaw. Lord, makita manimo ug unsa ang mga mulo sa imong katawhan nga naa dinhi karon. Nakita nimo ang mga kasing-kasing nga mapasalamaton
ang mga kasing-kasing Lord nga nagadayeg, ang mga kasing-kasing gadunay pagsalig diha kanimo. Lord, I pray kubaga ang ilang mga pagkampo. Dawata ang ilang mga pasalamat. Ang ilang kaugalingon nga ilang gihala diha kanimo. May it be pleasing to you, Lord. A pleasing sacrifice. A fragrant offering. Maumot na halad diha kanimo. Kanawa ang ilahang mga maayong buhat, O Lord. Bless them. Thank you, Lord. Kay imong gina-remind ang imong katawhan na musimba o mugdayeg kanimo. Panalangin ni sila, Lord. Karong adlaw, Lord, dunay dakong rally na may tago dinhi sa among nasod. Lain-lain nga lugar, lain-lain ang nag-organize, lain-lain ang tumog. But Lord, ikaw man ang Diyos nga naghimo sa tanan. Ikaw ang Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Ayaw intahon kalimti ang imong katawhan, Lord, nga naa dinhi sa Pilipinas, nga padayon nagasimba sama sa paghangyo ni Abraham sa imo, Lord, nga kung dunay napulo nga tao, imo bang dunay napulo ka tao nga nagatuo kanimo, ipadayon ba nimo ang pag-destroy sa usa ka syudad? Ning kad Lord daily. Lord, kami tanan nasayod nga daghang magtutuo dinhi sa Pilipinas. We pray, Lord, that you honor the prayers of your people. For the sake of your people, Lord, do not destroy our country. Dunay mga corruption nga nahitabo sa among panggoberno. Ikaw, Lord, ang nag-expose niini. Kay imong gipaulan og ang tao nangalumos tungod sa baha ug didto nila nakita nga pertide dako ang kwarta ang nawala tungod kay gibulsa kini sa mga leader. Lord, kami nagaampo, Lord, nga unta ang imong silot mulihok na karon. Kayo di na mulihok, Lord, managhan ang mga dautan diri sa Pilipinas. Tubaga ang among mga pag-ampo, Lord. Mga pag-ampo sa imong katawan. Bisag dunay dakong rally, Lord, libre ang kaon. Kami, Lord, naa dinhi garali, gasimba o gaampo kanimo para sa among nasod. Protect the people na inyong gigamit, Lord, aron pag-expose aning mga dautan. We pray for their protection. We pray for their safety, Lord, kaya ang evil nagapadayon. Ayaw kami butangi o espiritu nga kalawan kay kami, Lord, dili makasulod sa imong ginari. Atagi hinuon kami. Espiritu nga bold, dunay kaisog, nga i-expose ang mga dautan. Ampuan namo kini adlaw ug gabi, Lord. Tubaga among mga pagkampo. Amo kong pray, O Lord, nga dunay katarungan nga maoy magpaibabaw diri sa among nasod. Justice, righteousness. Kay mao ni ang imuhang basic foundation of your throne, of your character. Kami, Lord, wala mi nagasimba sa imo, nagatuo kanimo, nga tuo-tuo lang. Himua nga kanipong nga mga kinaiya nga gusto nimo nga among mabaton sa among kagalingon. Himua, Lord,
nga amo gyud ning tumanon ang imong sugo. Save us, O God, save our country. Ayaw kami pasagtino nga mapariya sa uban nga nasod na nagkagubot hantod karon gubot lang ka. We pray for the Christians sa kalibutan na lain nga lugar gina-persecute. We pray, Lord, that you protect them. Amo kong gina-pray, among igsuon nga si Brother Danilo o si Salome Anuba nga tuwa na sa Zamboanga. May you, O Lord, speak to them, protect them, guide them. Kay sila, Lord, nakauban na naman sa fellowship pag wala na sila kaya ibalik na sa ilang lugar. We pray that you lead them to a church na doon na po'y pagtuo diha kanimo na musimba o muday kanimo. Ikaw, O Diyos, nasayod sa mga panginahanglanon sa patagsa-tagsa ka na mo nga nadungog nimo ang ilang mga pag-ampo. Luwasa kami, tubaga ang ilang mga pag-ampo. Panalangini ang imong katawhan. Katong dunay gibati, heal them in the name of Jesus. We pray for healing, Lord, sa among mga relasyon, sa among mga kahigubos, sa among kasakit. Ayuha kami, Lord. Tudloy kami nga makapasaylo o makalimot. Ilayo kami, Lord, sa mga pagsulay. Keep us away from harm and evil and temptation. O Lord, sa karon nga takna, we pray that your Spirit would speak to us. Masabtan na mo ang mensahe. We pray for President Digong na gibaligya sa amo ra pong gobyerno dito siya gidala sa laing nasod. Lord, among gina-pray. We pray for His protection and we pray for your vindication of that. Now, punta na makabalik siya na doon. Sa among pag-worship karon, let your Spirit speak to us. Masabta na mo ang imong mensahe o amo ning timanan o amo ning ikinabuhi. Kaning tanan ang ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Main butag ng likod ta. Praise God for this wonderful day. Amen. Salamat ba ta sa Ginoo? Maayo ba ang Ginoo sa ato karon nga week? Nag-expect ba tag more blessing? Amen. No, may the Lord bless you all as we listen to God's Word. Katong nag-attend of Bible study, nahuman na ta sa Revelations. Ang next na to nga Bible study sa Juan na punta. Atong ganiro ng Juan. No? Nya, practice na nga magpunto ta. Ato nang i-practice. Kaning prayer and reading the Word of God. Ana ang Christian. Kadaghanan manggod sa Christian kanang simba lang. Sabi nila kay gasimba sila, Kristohan na sila. Ang naa kang Kristo, ikinabuhi niya ang mga gitudlo ni Kristo. Amen? So, kita, padayon kita to learn about God. So karon nga buntag ang atong isgutan mao ni ang the clay in the potter's hand. Kaning saban ng clay kanabang yuta na nga naisagol na kana ganing ginahimo og flower pot katong nay ni crack dito. Pero ang uban plastic naman. Plastic na. Pero kanang flower pot
sa una pa nga panahon ginahimo na siya pinaagi sa clay kanang yuta nga naay lapok nga murag naay simento nga pag human og hulma sa pater kanang tighimo sa kanang mga kulon na itawag ana pag human niya hulma iyan na nang igulan pag mugahi na mao na siya ang mga sudlanan og tubig sa una kulon mga lutuan kulon karon usab na kay na-discover naman ang copper aluminum plastic no pagganang na-discover pero sa una kulon yun ang ginagamit nga kuan so karon hisgutan nato kaning kulon nga gigunitan sa tighimo og ulon the father son siya ga kanang nagtrabaho ani para masabtan gyud nato ang istorya ani kaning Jeremiah 18:1-6 ang background gyud ani mahitungod ni sa Israel ug Juda nga ang ilang nasod nahimo na silang gamhanan dako na sikat na sila so nakita ninyo tong niwali diri si Pastor Sam mga 2 ka Domingo nilabay nga si King Hezekiah nanghambog siya iyang gipakita ang mga gold sa naa sa sulod sa templo naa sa sulod sa iyang gingharian mao ni mga gold na mo kita niya nanghambog mao to nga giadtuan siya sa prophet tingnan siya tanan nimo gipakita kuhaon na kay ang Dios nasayod man nga pag after kang King Hezekiah si King Hezekiah ingon ang Biblia was a good king maayo siyang hari ngano man sa panahon niya iyang gipang destroy ang mga kani mga shrine katong mga lugar nga dito nagaampo ang mga tao na ay mga rebulto mga Dios iyan ang giguba tanan mao to ingon ang Biblia maayo siya nga hari mao tong kadtong takna nga mamatay na unta siya gihatagan siya extension nga 15 years nga naman tungod sa iyang mga maayong buhat kay maayo siya katubangan sa Dios mao ni King Hezekiah pero pag human niya ang mga nipuli nga hari sa iya did evil in the eyes of God naghimog mga dili maayo naghimog mga butang nga ikasuko din sa Ginoo sama sa pag-ampo og Dios ila na pong gi-rebuild na po nila katong mga gipangguba ni King Hezekiah ila na pong himo na po nila gi-rebuild nila suko ang Ginoo nagpadala siya og mga propeta nga tinuod mag-warning nga nasuko ang Ginoo kay tungod sa inyong gihimo apan ang mga tao dili nang tuo nipadayon sila simba sa Dios nipadayon sila og commit og adultery ug unsa tong mga gihimo sa mga nasod nga dili gusto sa Ginoo ila nang gihimo sumao na to ang Ginoo sa kasuko sa Ginoo gipadala niya si Jeremiah kadaghan niya gipadala si Jeremiah nag-warning daan si Jeremiah kay kaning Israel ug Juda sa una nga panahon nahimo na silang great nation ug karon pa nga panahon mura na sila Amerika ba ana na sila na ang pinaka lig-on nga nasod sa Middle East sa kalibutan kay kung man ay civilization nagsugod so doon na sila yung mga army doon na sila yung mga chariots mao to ngayon si Jeremiah sila ayaw mo salig sa inyong mga army ayaw mo salig sa inyong mga kabayo sa inyong mga sundalo ayaw kung manghambog mo panghambog mo sa Ginoo mo na yung warning ni Jeremiah sa ila gisugo siya sa Ginoo yan kay doon naman po yung mga mini nga propeta ang mini nga propeta muwali man po ayaw magtuhuan na kay Jeremiah dunay kalinaw dinhi sa ato kung unsa ta ka abandat karon dungagan pa ni sa Ginoo makita man ninyo padayon sila sa ilang
mga buhat nga wala makapahimo sa Ginoo. Mao na ang background. Sa kasuko sa Ginoo, di man sila mutuo sa warning ni Jeremiah. Padayon gid sila. Giingnan sa Ginoo si Jeremiah nga ayaw nag-ampo para sa ila. Do not pray for them because I will not listen to your prayers. Kaya si Jeremiah is a man of God. Siya ang propeta ana nga panahon nga gipadala sa Dios aron mo warning, aron mo sulti, aron ang tao maghinulsol. Man naminaw yun ang mga tao. Dito man sila maminaw sa mga pare o mga propeta nga fake na maingon nga, oh, okay man ta. Oh, may problema. Ayaw tuwa na. Maayaw ang atong kahintang ron. Sige tag-harvest. Ana ang yung ginasulti. So, dito nito ang mga tao. Ni Ana ang Ginoo kang Jeremiah. Sugod karon ayaw nag-ampuin na sila. Ug naay mamatay sa ila, ayaw ibitahon ka dito aron mo apil ka og ampo og hilak, ayaw kadto. Ana ang Ginoo. Suko na ang Ginoo sa mga people of Israel. So mao nang background. Karon kaning clay in the potter's hand. Nakig-istorya ang Ginoo kang Jeremiah. Doon na siya gisugo kang Jeremiah. So mao niya ang atong topic karon, ang title Clay in the Potter's Hand. Katong kulon nga humok pa nga hulmahon pa sa tighulma, naa pa siyang kamot. Mao niya ang hisgutan nato karon. So gisugo kaning Jeremiah 18, gisugo si Jeremiah sa Ginoo nga doon na siya instruction. So aton in basahon. Basahon ako sa English, kamo ang mo basa sa Bisaya. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. Basahan ninyo Bisaya. Ingnan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa balay sa tingimong tulod. Dito ihatag ko kanimo ang akong isugi. So gisugo sa Ginoo si Jeremiah adto didto. Kaya na ako isulti sa inyo. Verse 3, so I went down to the potter's house, ingon ni Jeremiah ni adto ko, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Basahin na to sa Bisaya. Go. Usa nato ako, dito nakita ko ang tingimong bulod na natrabaho. Kung makita na niya nga ang usa ka bulod, dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa o kulmaon og lain. So while katrabaho tong tighimo sa kulong, na-observe ni Jeremiah nga pag kay ipatong na niya ng pad sa una na ay magtutuyo na kuan, mo sipa ang til, manual man. Karon perting dali kay automatic na anay di motor, no? Nahimo ganid ka ng bisikleta, tricycle, butangag motor, ana ba? Karon di motor na ang uban, naa nagay automatic na hulman. Isulod lang nimo dito tong katong mga clay, pag tanggal na mura na hollow blocks ba? Wala na. Karon, pero sa una ginahulma gyud na. Nakita ni Jeremiah pag hulma niya sa kulon, niya dunay pahak. Unsa himuon daw? Usbon. Kung makita gani niya nga ang usa ka kulon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon. Pagmasa, iya na po usbon kay panagsa porma gwapo na niya kay pagtanaw hiwi man diri. Usbon na po na niya. Hantod ingon niya hulmahon og lain, hantod nga makita hantod nga
maayo na sa iyang pananaw. Mapurma niya to the best sa iyang pana, okay na ni. So una niya. So muna na-obserbahan ni Jeremiah. So verse 5, then the word of the Lord came to me. He said, can I not do with you, O Israel, as this potter does? Declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. Sawa na to sa Bisaya. Go. Muna gilingan ako sa Ginoo. Dili ba mahimo ko kaninyo tawhan sa Israel ang gihimo sa Ginoo? Kamu aniya sa akong kamot sama sa yuta diha sa kamot sa Ginoo. Ako ang Ginoo, mauli iyang Ginoo niini. Okay. So, I hope nasabtan na ko ang instruction ang Jeremiah gikan sa Ginoo. Mauni siya ang clay in the hands of the potter. Ang katong lapok, kulon nga himuunon pa sa tighimo sa kulon. Mauni siya ang title. Kinsa may nakakita din sa inyo actual kaning tighimog pots, kaning tighimog kulon. Itsa kita. La? Kita siguro na. Sa video lang. Wala mo ka, si Brother Dave daw, kita, di ba tagkan kayo na din, no? Nasa'y buladanan, anak. Ipurma niya, nasa'y butanganan nga, diha niya, bulad. Naastigos, So, kani siya, matingala ta, anong niingon man ang Ginoong adto dito, Jeremiah? Adto dito sa balay sa tighimo og kulon, kay dito na nako isulti ang akong mensahe. Wala siya sultihid dito nga mao ni akong mensahe, wala. Gipaadto sa siya dito. No? Mao na atong ibutang sa atong ngano man kay basig kita anak ko. Subugon ta sa Ginoo. Ingon ta nga isulti na dahil nimo karon Lord. Ngano mo adto pa man nganong ugma pa man nganong next week nganong mo adto pa man ko dito. Karon na lang dahil Lord. Asigana. So ato ning isa-isahon og review kaning story diri sa atong gibasa sa Jeremiah 18:1-6. Ang una, God gives instruction to Jeremiah. Naghatag siya ng instruction. Unsay instruction? Go to the potter's house. Kaya nga naman, there, ingon ng Ginoo, I will give you my message. Ang instruction niya, adto dito. Kay dito na nako isulti sa imo ang unsay mensahe. Kabalo ba mo mga igsoon nga kita, many times, God talks to us, speaks to us, nga adto dito. Pero wala ta nito man. Ayaw adto diha, ni adto ta. Ana ba? Taghana, sa atong kinabuhi, mauna nga we failed God. Actually, we failed to receive ang iyang panalangin. We failed to see unsay gusto niya, unsay iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Nga naman, nasa gisulti sa ato, either wa ta kadungog, wa gyud ta kaklaro, or wa gyud ka naminaw. Naman ka na siya. Pero sa tinuod lang, mangutana ko sa inyo, how can you hear God is telling you to go? Kung saan na ito pagdumog nga ang Ginoo gyud ni sulti sa imo nga adto dito. Adtuan na imong customer kay doon na ihatag sa imo nga negosyo. Pag ana listohan mo eh. Pero kung naaga na isulti ang Ginoo parte sa iyang buluhaton, itakadungog.
nabungol ta, o busy kayo ta. Kung saan na to pagdungog? Kabalo, kung saan na to pagdungog? How can you hear God is telling you to go? Ingon sa Juan 14:26, basahin na to. Go. Siya ang inyong kauban na mao ang Espiritu Santo nga gitugaran sa Amahan sa akong ngalan. Magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan na akong gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo na gauban sa ato kada adlaw, siya ang hunghong sa ato. Amen? Kabalo mo, ana? Ayaw mo kalimot. The Spirit of the Lord kauban na sa inyo. Ingon din ikauban nga mao'y gihatag sa Amahan sa akong ngalan, mao na'y magtudlo o magpahinumdum. Mao na'y magsulti. Unsay dapat natong mo. Mao na siya. Tungod kay na ay Spirit of God na naa sa ato nag-uban para madungog nato ang iyang instruction. Basa tag Bible. Amen? Kung di tagabasa ang Bible, kay kanang magbasa kag Bible, ang Spirit of God musulti na sa imo. Tagha na siya gisulti sa imo. Basa lang Bible. Kung mag-pray ka, ang Spirit of God mo speak na sa imo. Amen? Na kay madungog nga tingog sa Dios, muhunghong sa imo. Kung magbasa ka Bible, mag-pray ka, mag-worship ka. Daganan sa ato ang simba murag bugat kayo. How can you receive the message of God? Madunggan nimo ang iyang mensahe para sa imuha. Kung pagpadulong pa lang simbahan, gamugot na ka. Wala kay gana. Nagbikil na mo, nagpadala mo sa inyong debate. Maayo pa itong maingon, adto ta dito kay basig mapanalanginan ta. Maayo pa na. Kaysa bugat ka, kay nabikil ka. Nabikil. Naaman yun. Biklon man yun mo na. Mao na siya nga, we need to attend, go to the church aron makapaminaw po ta. Read the word aron mapaminawan nato sa instruction sa Holy Spirit. Mag-ampo ta. Makig-fellowship ta with believers. Kay mag-share ta sa atong mga burden and we pray for one another. Amen? Mao na siya. Nganong mo attend tag Bible study para tag ma-learn. Dali na ta kasabot. Paghumong sa Spirit, kasabot dahil ta. Kaya kung dili na ito nihimuon, wala man kumaingon nga limitado na ang Ginoo. Ang Spirit of God, kaya you belong to Christ. Pero niabot yun ang panahon ba nga gitamad kang basa Bible. Wala kayang po. Okay, okay naman. Pero sa Israel ba? Oh, okay na. Ayos na. Makakaon ko 3 times a day. Wala na yung problema. Hindi nakakinanglan ka po. Unang naitabong sa Israel. They do not need nga ampo pa sila sa Ginoo. Kaya nga naman, okay naman tanan. So pag ingon ana na ang atong status before God, wala na ta kayo magpakabana unsay ginasulti sa Holy Spirit. The Spirit of God, muhimo na siya, gamiton niya ang circumstance. Ang mga panghitabo sa atong palibot, aron mo warning sa ato, nga dili na maayo. Moabot na hinoon ang panahon nga kita, tutuon na ta. Nilakaw ka, nitabok na itong nga iring, uy, hala, di ko dayon kay, di maayo ni, napakan hinoon kong irok dito sa unahan. O nahulog hinoon at kung pitaka, mga anak na ba? Taghan na kagtuto, kaya naman,
Di naman nimo madungog ang Spirit of the Lord. Diha ka sa inyong balay, gakaon na, tandugan nimong baso, nahulog na buak, uy, hala, sa kani pasabot, ani? Anak ba mo? Oh. Ha, Kristohanon man ta. Dili na tabong anak, ano man, ang Spirit of God will tell you. Pero kung ikaw, wala ka ga paminaw, kay wala ka ga basag Bible, wala ka ga ampo, wala ka gani ga simba, mauna, bantay ka kay mo gamit ang Spirit of the Lord, mo gamit na siya og mga pangitabo. Nakuutan ka, na-hold up ka, nawadan ka kwarta, tanan nga dili maayo nga pangitabo, mahitabo na ngano man para makamata ka nga dapat ikaw maminaw ka sa unsay ginahom-hom sa Ginoo. Kadaghanan man gud sa ato, didto naman siya mo dool sa Ginoo kay dako nag problema. Dako nag problema, katong way problema asa, wala kay hinumdum sa Ginoo. Karon kay dako nag problema, Lord. Pero early pa sa problema, nag-ingon ang Ginoo. Mauni mong himuon. Mauni mo. Kiparon daghan pagbugas na. Gilang adto si Kuan kay dunay mo ana ba ang Spirit? Yes. Kay dili gusto ang Spirit nga kita maglisod-lisod. Tanan himuon na sa Dios so that His people dili maglisod-lisod. Kita man ang nagpalisod. Gipurma na ka, gigwapo na ka, napahak pag yun. Di usbo na po. Anak ni mo ni ginasulti diri. Ang Spirit of God mumungong na. So dili ta angayan nga magsalig sa mga butang nga mga signs and wonders if we trust in the Lord. Kay the Lord will protect you, the Lord will guide you, the Lord will speak to you. Amen? Amen. So mauna ingon sa Juan 14:26, ang imong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa Amahan, sa ako ngalan magtudlo o magpahinumdom kaninyo. Sa tanan, dili na sa kadtulang mga ani ha, sa tanan. Pahinumdom nga oy ang imong gihimo, dili na maayo. Di mata maminaw. Di ta magayong pasaylo. Mao na siya nga something worse na mahitabo. Jesus, many times sa Biblia, daghan siya giingon na go. Pareha sa Matthew 28, 19-20. Siya may ingon niya, go, make disciples of all nations. Unya, unsa may kondisyon niya? I will be with you. Hantod sa hantod. Bananta ka. Madungog ba nimo nang go? Panagsa ingon ang Spirit sa imo, adtuan na imo silingan. Adtuan na imong neighbor. Istray about me. At ikulod rin. Plado kayo na. Kuha na. Kanang, sana. Mag-away pa lang niya. Madungugan ini mo. Adtuan lang doon. Adtuan dito. Pero ayaw pag-inom. Pag-abot dito kay gitunulan manog. Inom. Next week na ako share Lord inom sa karon. Nay tabuan na. Testimony na ni Pastor Anding. E niadto siya, niinom, katapusan, imbis kayo mo wali, nagsinugbagay. Noon na niya, di nagyugko mo inom. Wala siya. Kay gamit man itong circumstance sa yawa, go make disciple na, kita inom siya, enemy. Nya na problema na hinon kaya ang ingon sa Ginoo, love your enemy. So ayaw gyud mo pangitag away. Kay kung mangita mo kaaway, pati nang lisuda na hinon kay ang instruction sa Ginoo, love your enemies. Kung wa kay kaaway, aw di mas maayo. Dili kayo lisod ang imong panginabuhi. Tama? Amen?
Ayaw pangitag-away. Sa Luke 10:3, 72 ni katao giingnan sa Ginoo, "Go, I am sending you out like lambs among wolves." 72 katao ni giduha-duha niya pare sa Luke 10:3. Wali mo, ingnan ninyo, the kingdom of God is at hand. Repent. Pagkinulsog. Mao na'y ginapasudo sa Ginoo. Panagsa kita when we hear the word of God nga go, istoryahin na, miguha lang doon. Kay the Spirit of God, siya ay mutudlo po sa imo, unsa isulti. Basta kung nagani kay madungog, isulti dahil ay una-una pa ka nga, ayaw Lord, basig. Ani. Ayaw. Puna ang imong kaugalingon sa pag-ampo, puna sa pulong sa Diyos, pagsimba kanunay, and when you do things, dili na ka mag-isip, diretso na. Nga naman, Spirit of God na may control sa imo ha. Amen? Di na ka angay mahadlok. Mao ni siya, "Go, I am sending you out like lambs among the wolves." Karniro na napalibutan og mga tupa. Kaning siya na. Wolf. Siya binisaya sa wolf. Lubo o. Wala. Pero ingon ni Jesus sa ila, ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Adto lang. Nangadto sila. Ilang gituman. Pagbalik nila, nihatag silang testimony nga na-bless sila. Kinsa pa'y giingnan ni Jesus? Kaning John 9:7 sa 1. Dunay buta. Kaning go, he told him, was in the pool of Siloam, and he came back seeing. Kaning nga buta, pagka tao pa lang niya, buta na siya daan. Suwa sa laing paagi kundi mang limos. Nakitaan man siya ni Jesus. Mauni siya tong time kay doon na may mga buta nga giayo ni Jesus nga iya lang giingnan nga maayo ka na, naayo. Pero kani nga buta, si Jesus niluwa sa yuta. Niluwa siya niya, iyang gimasa, iyang luwa sa yuta, iyang gipahid sa mata sa buta. Niya giingnan niya tong buta nga adto sa pool of Siloam. Hilamusin na yung mata. Pag hilamos niya, nibalik siya kay nakakita na. Mao na siya. At times, God will tell us, go, adto dito kay ayuhon ta ka. Kani nga experience ko ni ako o si Pastor Sam. Gipaadto mi sa Pulumulok. Duha lang katuig dito ko nagtrabaho pero giayo akong sakit nga heart. Namang ko ischemic nga moatake siya. Ora kong mamatay kay tumuto na akong lugar. Kalit lang nag-atake. Dili na mo atake while gaduwa kong basketball. Human akong kaon. Aralan di ka mo kaon. Kaon kay gutom gud. Pag human akong kaon, tumuto niya akong lugar. Muragi kong mamatay. Antod sa katulog ko sa kasakit niya, pag mata na ko, maulian ako. Kuwat na ko kung kano sana atakihon. Si Pastor Sam, maupo na, nanay, asma. Giingnan na siya sa kanang expert na doktor sa allergy, sa asma. Na di na yun na niya, di na siya maayo, kaya high school na siya. Asma na magyapon siya. Di na niya, kung bata pa, posible mo ingon ang doktor na ama, mo outgrow ra ni niya, inigtubo niya, mawala ni. Naya na. Pero si Pastor Sam, wala na. Tako na siya, gisigi gyapon atak. Ang gihimo sa Ginoo, gipaadto din ni og wa po ko kabalong anong katong lugar raman. Si Arturo na malin mi dito, trabaho ko dito. After 2 years nanguli ni diri, giayo ni tanan sa sakit. Nawala na tong sakit na ko sa dugan. Nawala na tong asma ni Pastor Sam. Nine times anak. Kung niana ko nga, layo tuloy, dalira ko mangitag trabaho, Lord. Naalagi na diri. How can there be healing? Mao na panagsa, pag naagani mo yung madungog, go.
Go back to the Lord. Lord, unsa man ni gikan ni sa imo? Kinahanglan ba gyud mo adto ko? For healing. Mao ni siya. Adto dito, hilam-usi imong mata, ya balik, pagbalik kita na siya. Pag human niya gilapos. Mao ni ang John 9:7. Unsa pa man, niingon si Jesus nga go, kaning John 8:11. Katong babae nga nadakpan sa adultery. Nga ingon ang mga tao, unsaon man ni nato? Nagbinuang man ni. Ato ning batoon, mao man ay nakasulat sa balaod. Ingon ni Jesus, ang walay sala sa inyo, mao'y una mo bato. Wala, ay puro man makasasala. Nya ingon si Jesus sa babae, asa naman ang mga nag-condemn sa imo? Ingon siya, wala na Lord. Siya, neither do I condemn you. Jesus declared, dili ta po kay condemn. Go now and live your life of sin. Go and sin no more. Once nga na-forgive ka sa Lord, ayaw gyud og attempt nga mo balik ka, kay the moment mo balik ka, mas worse ang naitabo sa iyo. Timan-ina ninyo. Dili na gabinuang ang Ginoo, ingon siya, ako ni ang Ginoo, ako'y nagasultian. Kung makalusot ka primero, ikaduha, katulo, and God warns you, ayaw na nagbalik ka o usap. Because the next time around, you will receive severe punishment. Timan-ina ninyo, ana ang pamaagi sa Ginoo. Mao na giingnan niya tong babae, to the point of death naman siya. Pero nalibre man siya. Ingon ni Jesus, ako po di ta kay condemn karon. Pero go, ayaw na pagkinabuhi na makasasala. Amen? Kung madungog na ito nga sa Ginoo, magrepent ta. Kunya, dili na ta magkinabuhi nga makasasala. Kani sa kuan, Mark 5:34. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Kabalo mo kinsa ni? Mao nitong babae nga 12 years na ay sakit nga gidugo. Ingon siya, makahikap lang ko kay Jesus. Maayo ko, nakahikap siya, naayo siya. Giingnan ni Jesus, ang imong pagtuo, mao'y nakaayo sa imo, ingon siya, go in peace, lakaw sa kalinaw. And be freed from your suffering. Ang importante nga nituo ka. Amen? Ang pagtuo nato, mao ginay importante nga dapat nato yung sundan. To follow Christ is we need to believe in Christ. Matthew 8:4. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Ingon niya diri sa kani, mao nitong leprous nga dunay sana sangla. Sa una, ang sangla way tambal, karon di nakahadlukan, maayaw na siya. Kani giayaw ni Jesus, pero ingon niya, mag-ato ka sa pare, ipakita imong kagalingon sa pare. Kay mao man na ang ilaha nga ang pare, mao na siya mo declare nga giayaw na ka sa Ginoo. Gisugo niya adto sa pare, go and show yourself to the priest. Kani nga klase nga sakit. Kita tanan mga igsoon, one way or another, giingnan na ta sa Ginoo nga go. Pero daghang okasyon basig niingon ta nga expect na lang, Lord, busy pa ko karon, ayaw sa Lord. Ana, bantayan nato ni. Kay when the Lord will say go, unya magdugay-dugay ta, we miss the opportunity for His blessing. We miss the opportunity nga ang iya untang kabubuton sa atong kinabuhi maatuan. Wala man. Namili man ka. Hatagan ka og opportunity, ayaw sa. Nya na Lord kay okay pa man ko. Pag na opportunity, gikan na sa Ginoo kay sige man kagampo.
Dili gyud na siya mo abi ni mo di na mao na gitisting ka lang. Sugod og gamay paingon sa dako. Ang uban magud gusto niya tinagko dayon. Dili pwede na. That is not how God works. You have to listen para pag madungog ni mong go. Ayaw pagdagag. Pili. Balik ta kay Jeremiah. Ang second point diri, Jeremiah obeyed and went to the potter's house. Pag ingon sa Ginoo kan Jeremiah, go to the potter's house. Kay dito na ko ihatag ang mensahe sa inyo. Jeremiah obeyed God and went to the potter's house. Adto siya. Unsa iyang nakita? He saw the potter working on the wheel. Atong iyahang ginatungtungan sa iyahang simento na clay, dito niya nakita giunsa pagtrabaho sa tighimog kulon, giunsa niya pagtrabaho. Iyang gipurma, iyang gi-shape ang clay at its best na hantod na makita niya nga okay na ni. Atong i-review. Basahon na to sa Bisaya. Go. Busa niadto ako ug didto nakita ko ang tighimog kulon na nagtrabaho. Kung makita gani niya nga ang usa ka kulon dili maayo pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa o gulmaon ug lain. Mao nay na-observe ni Jeremiah. Iyan ang na-observe. Giingnan siya go, pag abot niya dito, mao na iya ang nakita. Nga katuntig trabaho sa kulon, pag dili gani mao, iyang usbon. Mao na na-observe niya. Ikatulo, as Jeremiah was observing, God gave this message. Unsay mensahe ato? The message, mao ni ang message. Can I not do with you, Israel, as the potter does? Declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand. Atong basahon ni sa Bisaya. Dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tigimong kulon? Kamu adiya sa akong kamot sama sa yuta diha sa kamot sa tigimong kulon. Ako ang Ginoo maoy naging Unsay mensahe? Pag abot ni Jeremiah dito, nag-observe siya. Nag-observe si Jeremiah. Og ang mensahe mo ni, dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Kamo ania sa akong kamot sama sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kulon. So kaniya actually nga message para ni sa tanan. Gisampo lang ni sa Ginoo sa Israel. Warning Israelites of Judah nga ayaw mo ang kinabuhi nga dili maayo. Kay kung mupadayon mo sa inyong kinabuhi nga dili maayo, saon mo? Ha? Usbon mo, kumut-kumuto na pud mo usab. Mao na ang clay. Hantod nga mutarong ka. And the process, lisod na sa ato. Dunay kasakit. Dunay pain. So karon nasabtan ninyo nga nung gipaadto si Jeremiah sa potter's house. Karon makita gyud niya ang actual. Lisod na nang pareha ng pare mo advice sa magtiayon unsa ng marriage nga wala ni siya katilaw ana. Wala siya katilaw. Ang Ginoo moingon kang Jeremiah adto dito tan-awa. Tan-awa mo ng panagsa at times God
allows us to experience sadness, happiness, kahingubos, pain, aron makatabang ta sa uban. Tambag-tambag ka nga, pasayloan na, o ikaw dahi, basig kusilo nimo. God will allow you nga maka-experience ka ginunana. And when you come out of it victorious, makatambag ka sa lain. Amen? Mauna siya, gipaato si Jeremiah, aron dili lang teori. Makita gyud nga nga, ingon anion di ay ta sa Ginoo, pag dili ta motuman sa iya kabuton. Amen? Usbon ta. Usbon ta niya. Sama daw sa tighimog kulon ang minasang yuta diha sa kamot. Iya nang ipurmahantod nga mapurma sa iyahang gusto sa tighimog kulon. Sumao ni ang para sa ato atanan karon mga igsoon. Dili ta mo padayon sa atong mga binuhatan nga wala taga-pray, wala taga-basag Bible, wala taga-simba, o simba ra taga-ganahan. Nga naman, God wants to speak to you. Doon na siya mensahe. Di man ta maminaw. So dito ta sa circumstance, maglisod na yun ang tanga naman. Dugay man ta kasabot. Gusto sa Spirit of God, masabtan dayon nato. Masabtan nato o pinadali. So overall, mao niya ang ginakuan sa Ginoo nga God is the pattern, siya ang tighimog kulon. Kita tong minasa nga lapok. Minasa nga yuta. Dili ta kabuot sa Ginoo, Lord. Nganong imo man kung gipurma gingon ani? Dili. God will form, shape us as seems best to Him. Dili ta kabuot. Kung unsay gusto sa Ginoo, katong pasalamatan. Amen? Mao nay gusto po sa Ginoo nga atong attitude. Dili ta mangumparar sa lain nga okay lagi na siya. Kung ambisyon ka mahimo kang engineer niya karon di gani ka ga-study. Saan nimo? Kabalo ka unsay agianan padulong diha. Kinahanglan hard work, mag-study. Kaya kung di ka mag-study, ato-ato lang kag eskwelahan, magpa-check attendance, sa may sulod sa imo ang una-una. Wala. Di gani kaganahan mo basag Bible, di gani kaganahan mo simba. Pag abot sa eskwelahan, sige lang kang pangupya dito. Mo-graduate ka, kay maluoy ang imong teacher, pero sa real life, minus gihapon ka. Wa man kay nakatunan. Sige naman kag pangupya. Mao ni siya. God will form and shape us. So dili ta makaingon nga, Lord, nganong ito man ko, Lord? Main ka na anak ko, Lord, puti. Inom og luta tayo. Moto nga na daog Ginoo. Kaya nga naman, imbis pasalamatan, unsa siya, sige magreklamo, Lord, nganong putot man ko? Nganong taas man kong suwang? Nganong bungkag man niya akong ilong? Ano ba? Di ba? When we say that, atong giinsulto ang Ginoo, wala na to siya pasalamati. Pasalamatan na to siya who you are. Amen? Dili kayo, mutanaw ka, mayon ta Lord, tangkad ko, pariya ana. Mayon ta Lord, pariya ko ana. Kung unsa ta, ana magkagihimo sa Ginoo, pasalamati na. Amen? Mauna ang gusto nga kinaiya sa Ginoo, kita tanan kay siya man ang hulma sa ato. Siya man ang nagbuot. Gihimo kaging nananay purpose. Pasalamati na and live with it. Sunod, God's instruction to Jeremiah is adto dito. Nganong gipadto man siya para mag-observe. Obserbahin. Tanawa ang ilang kinabuhi. Bisita ka, mga musta ka, obserbahin. Ayaw panaway. Sa maniwa,
anak ba si Jeremiah, kung sa man nga tighulma o kulon, di man kabalo. Ang nakita lang niya nga usbon sa tighulma kulon, basta dili mamao. So pag ikaw na tao, takita ka ganina sa atong meditation, ikaw Lord ang naghulma sa ako, sa sabakan sa akong inahan. God form us sa womb sa atong inahan. Siya ang nagpurma, gidugtong-dugtong niya atong bukog niya, while gatubo ka diya. It was God. So dapat pasalamatan nato. Amen? Nakatanaw ba mo sa salamin niya ni Lord, thank you Lord ha. Kay gihimo ko nimong ani. O basig mo anak ka, may pagmatay. Ang istorya ba nga, side view, murag si Fernando po. Murag si Lito Lapid. Pag naman, may pamatay. Dili ta mag-ana. We need to thank God for who we are. Diha kita magsugod. Pasalamatan na to. Kabalo mo nga ano. God has a purpose. Siya may naghulma. Siya naghulma. God wants us kanang maka-experience ta para sa gihimo niya kay Jeremiah, gipaadto niya aron makatabang ta sa lain. Niagi tag kalisod. Kabalo ka unsay need sa na mga tawo ang naglisod. Maulaw mangutang kay di ka bayad. Pero lang itong wagi ulaw. Mangutang yun kay scam di ay. Di yun ay mo bayad na ako'y iprinda nga yuta sa imo. Pick di ito. Mga ana ba? May mga daghan nga scam karon. Pero God allows us to suffer so that we can help those who suffer pag-abot sa panahon. Amen? So ayaw mo pagreklamo. Kay noon ay giingon, once nga dili mao ang imong kinabuhi, usbo na sa Ginoo. Usbo na, ipurma ka gyud niya sa gusto, hantod nga makita niya nga okay na ni. Diha ka na niya ibulad aron ikaw mo gahi lig-on. Amen? Kani siya demonstrates God's sovereignty, ang iyang pagkagamhanan og labaw sa tanan. Diyos na. Mao na ang Diyos atong ginampuan. Mao na pag naaga ni religion nga moingon nga pag di mo membro sa religion nako, maadto mo sa eterno, dili na mao. Dili na mao. Bakak na. Ang Diyos gamhanan ug labaw sa tanan, siya ang naghimo sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Ma-Aprikano ka, ma-Hapon ka, ma-Insi ka, Amerikano, Arabo, Hudiyo, tanan, Pilipino. Ang Diyos kay mo ana. So na kay purpose, na kay reason. Unsa man ang atong dapat i-respond? Knowing nun ana nga dapat humble ta. Mapasalamaton ta, Lord. Pasaylo ako. Kay sukad wa gyud ko papasalamat. Panaw pud salamin, Lord, thank you Lord ha. Kabalo mo nga ang Diyos malipay pag ikaw gikan sa imong kasing-kasing magpasalamat ka kay giunsa ka paghimo. Basig wala gyud ta ka himo ana, himo na to pag uli na to sa balay. Mo na to. Thank God for who you are. Tanaway mo kagalingon dili kay may pagmatay. Dili ka mag-ana. You insult your Creator. Insulto. So mo ni ang spiritual truth na makita nato kani nga passage. Doon na tayo mga spiritual truth makita. Ang number 1, divine sovereignty. God as the Father has ultimate authority and wisdom over His creation, just as the Father controls the clay. Ang Ginoo, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Siya ra gyud ang atong ampuan. Nakita ninyo sa atong lesson sa Revelation, Bible study group, nga katong anghel nga murag Ginoo. Pagkakita ni Juan, iyang giampuan. Kung sa ingon sa anghel, ayaw, ampo, kahit parehas na ta. Hindi mo sa Diyos. We are created in the image of God. So, pasalamatan ako.
God is sovereign above everything. Siya'y nagbuot, siya'y nihulma, siya'y naghimo sa atong naong. Pasalamatin na, ay sige bugot. Pasigsige nagbugot, dili gyud mo ismail. Kay wala malipay sa iyang naong. Sige lang tabunan kay taas iyang suwang. O pangag. O kuan mag. Dili ana. Pasalamati kung unsa ka gihimo sa Ginoo because God is the ultimate and sovereign God. Siya nagbuot. Ang ikaduha nga atong lesson diri nga kita will learn to depend on God. Human dependence. Like clay, di ta ka reklamo. Kung unsay porma sa Ginoo sa ato, be humble and willing in our submission to God's shaping and molding process. Kung unsa ta iporma sa Ginoo, ato ng pasalamatan. Amen? Humility. Humble yourself before God. Mauna siya spiritual truth dire. Kunya ikatulo, transformation. Expect God will transform you. God uses this process to transform, sanctify, make us into a vessel of honor. Kay kita tanan, pag dawat nato ang Kristo, dili man ta perfecto. Amen? Pero allow God to transform you. Siya ang usab sa ato. Pero hatagan nimo siya time. Dili kay mahitabo na without giving time to God. God will transform you. Kaning una, God's sovereignty. Isaias 46:9 of Gs. Basahon nato. Go. Iyaw hikalimti ang nangagi kay ako mao ang Dios ug wala may lain sama kanako. Sa sugdanan pari naseran ko na ang katapusan. Ug Mayroon ko na ang sangputan bisan kung wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili kayo mapakyas ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. Ang Diyos gamhanan ug labaw sa tanan. Siya'y gaplano, siya'y gahimo, siya'y gasip. Kabalo mo kaning warning niya sa Israel ni. Ingon siya, ako may magbuot. Mao na kita, abuan gyud nato ang atong Pilipinas. Nag-pray ba mo sa atong country? Atong leader? Di na ta morally. Luhod. God's hand will move. Let the people of this world, sila mo kuan, but kita, Christian, luhod ta, Lord, atong ampuan, ang atong nason. Mo man ang Israel, gidestroy ni sa Ginoo nga naman, wala naman sila mutuo sa Dios. Mga Diyos naman ang ilang gituuan. Diyos nga gamhanan mo ni, ug labaw sa tanan. Ingon niya, wala na lain sama kanako. Sa sinugdan pagani, nasayran ko na ang katapusan. Ana ang atong Diyos kung ginampuan. Amen? So ato nang i-recognize. Kabalo siya. God's sovereignty. Panagsa kung makalimutan nga ang Diyos, mauday magbuot sa tanan, magbagulgul ta, magreklamo ta, mawadaan tag pag-asa sa kinabuhi. Dili. Nga naman, God is sovereign. Iyang ipurma ang nasod. Ang mga tao, iya pong ayun. Ang iyang katawan, iyan ang lumason. Amen? Pray ta. Pray for our country. Kay hinay-hinay na nga mapariha niya ta sa Israel, ang atong leader, corrupt, walay gihimo ang katawan, ipasandan lang nila, adamay ta sa silot. God will destroy. Kabalo mo giun sa pag-transform sa Ginoo ang Israel. Iyang gipildi, gibalik niya dito sa Babylon, dito niya gitraining, iyang gipabalik. Kay advance man ang education dito. Dito niya gitransform. Dito niya giistoryahan. Dito niya iyang gipaagi yung lisod. Mo to si Daniel,
Wala gid siya mo give up. O man to, appeal siya sa napildi, gidala dito, captured sila ba? Pero wala siya ni give up sa Ginoo. Padayon siya, gibalik siya, gihimo siyang next sa hari. So kani, di ta kalimot nga ang atong Dios is sovereign, gamhanan o labaw sa tanan. So doon na kay sitwasyon, i-commit na sa Ginoo. Hulat lang. Kay panag sa kita di kahulat, gusto na to, karon dayon, tubagon dayon sa Ginoo, karon dayon. Paminaw. Kay ang Ginoo mohatag og mensahe. Amen? So kaning next nga human dependence, nga humility, unsa ingon sa Ginoo ani? Ingon ng Ginoo sa second ikaduhang kronika 7:14. Basahon nato. Go. Ugmot ang katawhan na akong pinagmahal sa dakong pagpapus. Ug diya sa sila, panaymugan ko gayud sila, ug pasayloon sa ilang mga sala, ug ibalik ko ang nagdaya sa ilang nasod. Ang iyang katawhan mudangop kanako sa dakong pagpaubos. Humility. If you go back to God in humility, pakalimhugan niya ang imong mga pag-ako. Ayaw pag hinambog, kay okay ka na, kay good health ka, kay nakatigong kang kwarta, kay okay ang negosyo, ayaw pag hinambog. Ang gusto sa Ginoo, ato yung i-acknowledge na He is a sovereign God. Siya ang Diyos na gamanan ug labaw sa tanan, ug kita dependent sa iya. Humble yourself before God, ug ang katapusan, transformation. Ang Diyos, usbon ta niya kung willing ta nga magpausab. So mao niya atong basahon nga verse, Roma 12:2. Go, basahon na to sa Bisaya. Go. Ayaw ka mo pag-inom sa pangatasan iining panahon na. Ipagbago noon sa Diyos ang inyong paugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong paghunahuna, aron masayran ninyo ang kahuhuton sa Diyos. Unsay maayo, higit o mga kahimuot kaniya. Ipabag-o hinuon sa Diyos ang inyong kaugalingon. Mao na part sa atong prayer, Lord, basig na akong diferensya nga wala ko kakita. Kabalo ka kung kita, halimbawa nanimaho imong ilok, sample ba? Tungod kay gikan sa imo na immune ka, dili ka kabalo nga baho dahil kag ilok. Katong imong silingan nga mo. Pero kung ma-observe ka, nganong di man imo duol na ko? Nganong di man ni kakuan? Baho dahil kag ilok. Mao na kita mga Kristohanon, mga magtotoo, magtinabangay kita. Gentle reminder. Nagabutan ka bang deodorant? Na ako. Ayang nabawa ng gilo. Dagang paagi pagsulti. Amen? Ang unsay weakness na to ba? Ayaw nga lang sulti. Kung di nga kabalo na isulti, kung diritso, wag may kaso, si Lord may bahala na. Pero ang pasabot ani, bag-uhon sa Ginoo kung ikaw nituo ka nga kaya ka sa Ginoo by the renewing of your mind. Ang imo manggong paghuna-una nga willing you ka, Lord, bag-uha ko, Lord. Ikaw mismo mag-pray, Lord, basig na ako'y diferensya mo ng ani. Kaya kung wala, God will change you. Pag-uhon ka niya, ano man, ikaw man ang nihangyo sa Ginoo, Lord, bago ako. Humility, surrender man ta sa Ginoo. And the Lord, tubagon niya ang imong mga pabag. Timan ini mga igsoon, ang mensahe karon na ang katawhan sa Israel dito na nagaampo sa mga Diyos-Diyos. Nakalimot na sila sa ilang Ginoo nga mao'y nagluwas sa ila gikan sa Egypt.
Mao'y naghatag sa ila og luna. So ang Ginoo ni-remind sa ila, wa na sila mutuo. Gahi na sila. And God transformed them sama sa usa ka kaning minasa nga yuta sa kamot sa tighimog kulon. Usbon ka sa Ginoo. Anak ko lang mahitabo sa ato ug dili ta maminaw sa iya. Kita aminaw ta pirmi sa Ginoo aron dili na moabot sa atong kinabuhi ang kanang mga sakit kaayo nga panghitabo. Listen. Kung nahitabo sa Israel, wala man yun. Gi-destroy ang temple, gihakot sila, gipatay ang ilang mga tao tanan, gamay ra na bilin. Ang mga gisave sa Ginoo itong gidala sa Babylon. Dili nato hulaton nga moana ang atong kinabuhi. Lisod-lisod ta, mahapay ta, mag-away ta, magbulag ta, unsa pang may tabo sa kinabuhi, dapat mag-ampo na ta, karon pa. Mag-pray ta, mag-expect ta nga God will transform us. Amen? So may the Lord give you a kaning reminder na kita tanan na sa kamot sa atong buhi nga Dios. Be humble. Be humble. Continue to listen to the Word of God para pag hulman niya sa ato, mahimo na yung tang perfect Creator of God. God bless you all. Amen. So this time, akong hangyo ang tanan to stand. In response no sa itong ang message karon nga ang Ginoo siya ang potter and we are the clay. Yeah, you can be the shape. Kung sa ta, kung sa ang gusto para sa ta. So dapat kita mag-build ta, magsabit ta sa pamutod, building God sa ta. So in response to the message, let us sing this worship song. Wonderful Savior, I know for sure. All my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. Angelic
Almighty God and Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us today na kami sama sa minasang yuta nga naa sa imong mga kamot. Ug ang among nasod mao gihapon, Lord, nga naa sa imong mga kamot. So kami nagaampo para sa amo ang kaugalingon nga himua kami masulundon, magsunod sa imong kabubuton. Take us, mold us, puna kami sa imong grasya, gamita kami sa imong kabubuton, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagtawag ka namin. Bless your people, bless your country, O Lord God. And now sa among pagpanguli, Lord, we pray that you protect us and guide us. Keep us away from harm and evil. Use your people, O Lord. Bless them. Allow them to be humble before your presence. And now may the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen and amen. God bless you.